Good morning world! Isang umagang kay ganda, Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers all over the world. Thank you very much for making us happy every day. They said we live in a wonderful world that is full of beauty, charm, and adventure. But the biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Kaya, isa na naman pong magandang episode ang ating pagsasamahan ngayong araw at wini-welcome ko po kayong lahat sa pinagandang Cagayan de Oro City. Isa po to sa mga lungsod na maaaring pinapantasya ng nakararami dahil nga daw maganda at totoo naman po sila. Dahil marami pong mga tourist attractions dito ang nakakamangha at nakakalula. Kaya sana, ma-enjoy nyo po yung panonood nyo habang nag-iikot-ikot po tayo at bumubuo po ako ng kwento na kasama po kayo. Ikaw at ako sa CDO. Ang ganda ng title, no? Ngiti idol ko. Kasi po, viewer kita. Kaya dapat kasama ka. Nilalaman po nitong kwento ang kagandahan ng aking hangarin na maibahagi sa inyo ang mga natatanging kahit konting kaalaman na dapat nyo pong malaman. Ang main event ko po ng aking adventure dito sa CDO maliban sa trabaho ay ang mapasyalan kahit na papano ang mga magagandang atraksyon na lagi naman pong binibida ng mga nanggagaling na dito. At isa sa kanilang tourist attractions na kanilang pinagmamalaki ay yung Seven Seas Water Park and Resort. Yun bang tinatawag nilang the largest pirate themed water park in the Philippines na na-feature na po natin sa atin pong Part 1 episode. At yung iba pa po na mga top site tourist spots dito sa CDO, lalong-lalo na ang kaabang-abang na kanilang kayaking at canoeing adventure sa mahabang Cagayan River ay atin pong masisilayan dahil sila po ang may hawak ng titulong bilang the White Water Rafting Capital of the Philippines. Lahat ng mga kaganapan na yan ay mapapaloob sa aming kwento sa Part 3 episode, mga idol ko. Kaya sana abangan nyo. Isa po sa mga meron silang pinagmamalaking establishmento ay ang mga nagsisitayuang mga matataas na shopping malls. At sigurado ako, paborito ito ng ating mga kababayan, maging ng ating mga kumukonektang dayuhan. Dahil ang lungsod po ng CDO ay kilala bilang the City of Golden Friendship, pumapangatlo sa naglalakihang lungsod ng Mindanao, sabay angat sa yapak ng Zamboanga at Davao. Ito ang kabisera ng Misamis Oriental. Ang Cagayan de Oro po is the first-class, highly urbanized city in the region of Northern Mindanao. At base sa datos na naitala ng National Census, ito ay may kasalukuyang estimated populasyon na 820,297 Cagayanons, making it the 10th most populous city in the Philippines and the most populous in Northern Mindanao. Kaya pasok sa banga dahil kasama po sila sa 10 pinakapopular na lungsod sa buong Pilipinas. Maliban sa antas nito sa figura ng infra at iba pa, ang tuloy-tuloy na paglago ng pagbabago ay tumutugma sa hakot ng kanilang pagkilala sa pinayabong nitong turismo. Samot-sari man ang kanilang pakulo at inihahain, para sa akin, pinaka-the best pa rin ang kanilang pagkain. Siyempre naman, first love ko yan. Kapag ang nagluluto po ay isang nakangiting Cagayanons, well, the food is tempting me with so much satisfaction. Agoy kalami. Kung ang hanap nyo po ay comfortability sa partikular na lugar, lalong-lalo na pahingahan, marami po dito yan. Meron silang magagandang staycation houses, magagarang hotel, at kung gusto nyo naman, maranasan yung kanilang kakaibang timpla ng mga condominiums. At isa sa mga condominiums na yan ay atin pong pupuntahan. Ayan. Welcome po dito sa One Oasis Cagayan de Oro.
Let's go! Dito po muna tayo pansamantala manirahan habang tayo po'y nag-iikot-ikot sa buong syudad nitong Cagayan de Oro. Kasi mas maganda yung meron kang mastiyan para hindi ka pakalat-kalat kung saan-saan. Di po ba? Sabi nila, simple daw to. Para sa akin, ambience pa lang, bet na bet ko na to. Yung simple ba na may hatak na pambihira? Yung masaya ka na, at the same time, attracted ka pa. Naku po, hugot na naman to. Sabi po kasi sa amin, hindi pa daw tapos yung landscaping base sa disenyo na nakaplano. Pero ito pa nga lang, okay na ako. Kasi ang lawak po ng kanyang plaza. Ang dami pa niyang mga amenities at facilities na kaya-enjoyan lalo ng iyong happy family. Andyan ang kanilang 2-story na restaurant at ang kanilang magandang swimming pool. Ang atin pong mga kababayang Cagayanons ay naisa sa buhay ang kanilang pagiging magiliw at puno ng respeto sa pakikipag-usap gamit ang kanilang pangunahing dialektong Cebuano, Bisaya. Mauna ni ron, kinahanglan na jud nako magtuon para makaistorya ako og tarong. Ingon ra ba si Ate Inday, bahala na daw po, pasaway og dagway, basta dili lang makapanislaway. Naku naman. Ang alindog daw po ng mga Bisaya, saklaw ang ganda ng hitsura, pati ang ugaling mapagmahal sa kapwa. O di po ba? Ako po, mabuhay ang tanang mga bisdak sa tibuok kalibutan, mga idol. Ang ganda po ng beauty ng Cagayan de Oro City sa gabi. Ayan, dami nilang pailaw, no? Nawiwili tuloy ako. Ang lungsod po ng ginintuang pakikipagkaibigan ay dagdag dangal sa kanilang pangalan na naging huwaran sa buong kapuluan. Ang pagiging magiliw ng mga Cagayanons ang tumatak sa isip at puso ng mga dayuhang dumadayo dito. Yung sinisigurado na ang kanilang guest ay napagsilbihan at nangingitian ng bukal sa puso. Ang katangiang sumisimbolo sa lahat po ng Pilipino saan man panig nitong mundo. Kaya sa lahat po ng mga Cagayanons, ako'y sumasaludo at proud ako bilang isang Pilipino. Isa pong karangalan ang makapunta ako rito. Maraming salamat po, mga idol ko. Para maging updated po kayo sa aming mga videos at susunod na lugar na lalakbayin, kindly like, share, follow, and subscribe po ang aking YouTube channel, Elijah Travel Diaries. At mula dito sa the City of Golden Friendship, the adventure capital of Mindanao, at ang tinaguriang the whitewater rafting capital of the Philippines, ang lungsod po ng mga guwapa ug mga guwapo, Cagayan de Oro, daghang salamat kaayo, mga idol ko. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much and God bless everyone. Bye-bye, mga idol.